Dakila ang amang mahal, Anak, Espiritong banal, noon, ngayon, kailan paman. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo, Holy Trinity. Kapag sinabi po natin ang banal na Santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo, bagamat lagi nating naririnig, ito ay lagi nating sinasabuhay at binibigay ang ating buong pananampalataya. Siguro minsan kapag pinag-usapan yung banal na Santatlo, ang pangunahing agad pumapasok sa ating isipan, paano nangyari na may tatlong persona sa iisang Diyos. Kaya minsan ang kinakalabasan kapag pinag-uusapan ang banal na Santatlo ay nagiging para siyang puzzle. Para siyang kailangan exam. Para siyang kailangan aralin na parang pinag-eksperimentuhan o inaaral. Bagamat dapat naman talagang pag-aralan para mas lalong mapalalim ang ating pangunawa tungkol sa banal na Santatlo. Hayaan po ninyo magbigay po ako ng kaunting pandagdag na pagninilay para mas lalo po nating makita at maunawaan na ang pananaliksik, ang pangunawa sa banal na Santatlo ay maaari rin palang maranasan, madama at makatagpo sa ating araw-araw na buhay. Bigyan po natin din ng bagong perspective. Kung mapapansin po ninyo, ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay hindi nag-iisa. May iisang Diyos, pero hindi ibig sabihin siya ay nag-iisa. Ano ibig sabihin? Hindi isolated ang Diyos. Hindi siya nagsasarili. Yung Ama, Anak at Espiritu Santo, tatlong persona sa iisang Diyos, ay komunidad at pinagbubuklod ng pagmamahal. Pinagbubuklod ng pagmamahal. Dahil sila ay pinagbubuklod sa pagmamahal, ang iisang Diyos
nakikita at nauunawaan natin sa pamamagitan ng relasyon. Relasyon. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang Ama, minamahal ang Anak. Ang Anak, minamahal ang Ama. At ang bunga ng pagmamahalan ng Ama at ang Anak ay ang Espiritu Santo. Ang banal na tatlong persona sa iisang Diyos. Kung ang Diyos ay pag-ibig, at itong pag-ibig na ito nakikita sa relasyon, mas lalo pong nakikita natin yung mas malalim na kahulugan kapag sinasabi natin, tayo po ay nilikha ng kawangis ng Diyos. We are created in the image and likeness of God. Kapag tayo ay nilikha kawangis ng Diyos, ibig sabihin, tayo ay nilikha para sa relasyon, para sa komunyon, para sa pagmamahal. Ibig sabihin, hindi tayo nilikha para magsarili. Laging may relasyon. Kaya nga po mga kapatid, hindi ba minsan, laging meron tayong laging hinahanap-hanap. Hindi natin kayang mabuhay na mag-isa. Kahit na sabihin natin, hindi. Independent ako, kaya kong mabuhay mag-isa. Kahit walang tulong, kayang-kaya ko. Hanggang kailan yung ganoon? Isipin po ninyo, wala kayong kausap, wala kayong ibang nakikita, wala kayong ibang naririnig na ibang tao. Ano po sa tingin ninyo ang mangyayari? Mababaliw po tayo. Mababaliw po tayo. Kahit gaano natin gustong magsarili at ilayo ang ating sarili sa lahat, mababaliw tayo. Kasi hindi tayo nilikha para mag-isa. Si Adan, nandyan si Eva. Hindi tayo nilikha para magsarili. Nilikha tayo lagi para sa isang relasyon. Kaya nga, ang tao ay hindi nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Diba ang kantang pananagutan? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. At kapag tayo ay nilikha bilang isang taong punong-puno ng pagmamahal at para sa relasyon, ang Diyos ay binubuhos niya yung pagmamahal. Nag-uumapaw ang pagmamahal ng Diyos, kaya binuhos niya sa atin. At dahil doon natin makikita kung ang Diyos ay pagmamahal at sa pagmamahal na iyon ay may relasyon at binubuhos iyon sa atin, kaya tayo ay nilikha para sa relasyon, ibig sabihin ito ay pinapahalagahan. Hindi pinapabayaan, hindi binabaliwala, hindi sinasantabi. Ano po yung pangunahing rason kung bakit nagkakasira ng relasyon? Bakit nagkakawatak-watak yung mga relasyon? Ano po sa tingin ninyo yung pangunahing rason? Hindi nag-uusap. Walang pakialam. Halimbawa, kapag yung taong mahalaga sa inyo, ang dami ng ginawang kasalanan sa inyo, kahit gaano nyo pa po ka-close, darating sa puntong mapapagod ka. Kaya anong sasabihin mo? Lagi ka na lang mali. Lagi ka na lang may kasalanan. Pabigat ka na sa buhay ko. Bahala ka na sa buhay mo. Malaki ka na eh. Alam mo na yung tama sa mali. Huwag mo na akong guluhin. Kapag dumating na sa ganun yung punto ng pag-iisip natin, unti-unting naghihiwalay. Nagdi-drift apart. Kasi ang kalaban ng pagmamahal ay walang pakialam. Kaya nga ganun yung kasalanan, di ba?
nilalayo, winawatak. Ganon din po sa Diyos. Kapag hindi po tayo nagdadasal sa Kanya, napuputol yung komunikasyon. At kapag napuputol ang komunikasyon, paano na ang relasyon? Paano napapalalim yung relasyon kung walang nag-uusap? Kung walang nagkokomunikasyon? Pero sa Diyos, hindi naman po ganoon. Hindi naman sinabi ng Diyos, ang dami mo nang ginawang kasalanan, papatawarin pa ba kita? Bahala ka na sa buhay mo. Hindi naman kita kailangan eh. Bakit ko pa ibubuo sa sarili ko para sa'yo? Lagi mo naman ako sinasaktan. Lagi ka naman nagkakamali. Hindi ka naman natututo sa mali mo. Hindi naman po ganun yung sinabi ng Diyos sa atin. Ang Diyos, gustong pahalagan yung relasyon niya sa atin. Kaya anong kanyang ginawa? Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, yung kanyang kaisa-isang anak, para ibalik tayo sa Kanya. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Hindi pinabayaan, hindi binaliwala. Kaya mga minamahal na kapatid, kagaya na nag-uumapaw na pagmamahal ng Diyos na nakikita sa ating araw-araw na buhay, kapag tayo ay nauudyok magmahal, sinasalamin natin ang pagmamahal ng Ama. Kapag tayo ay nagsasakripisyo para sa ating mga mahal sa buhay, sinasalamin natin yung ginawa ng anak. At kapag nakikita natin na kaya nating magpatuloy pa rin sa buhay kahit na sobrang mahirap, sinasalamin natin ang grasya at biyaya ng Espiritu Santo. Kumikilos ang Ama, Anak, at Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo, sino yung isang tao na hindi ninyo nang pinapansin? Yung baliwala na sa inyo. Yung sinukuan na natin. Sino yung taong iyon? At sa banal na misa, nawa lagi natin silang maalala. Tingnan po ninyo ang inyong katabi. Sige po, tingnan po ninyo. Buhay pa ba po ang inyong katabi? O naghihinalo na rin? Sabihin po ninyo sa inyong katabi, kapatid. O, tulog na rin yung katabi ninyo. Kapatid, huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwan. Amen? Walang iwanan. Mga kapatid, ito lang po ang ating panalangin na sana sa kabila ng lahat, lagi pa rin tayo magkakasama, lagi nagmamahalan sapagkat tayo ay nilikha para sa relasyon at komunyon. Amen.